God bless you po sa ating beloved choral group. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon sa inyong pagbibigay. Kusog na palakpak, everybody shout, praise the Lord! Mga minamahal, moadto ta sa pagpanindog, agig pagtahod sa pulong sa Ginoo, to be delivered by our beloved ordained preacher. God bless you, the beloved Captain Ignaw. Everybody say, praise the Lord. Manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, oportunidad, binigay mo sa amin sa araw na to. Dinala mo kami dito sa bahay sambahan upang purihin ka at pasalamatan. Sambahin ang iyong dakilang banal na pangalan. Thank you so much, Lord, for the great opportunity and pray well. You give it to us and bring us here into the sanctuary to offer you the sacrifice of praise to the great name of God. Thank you so much that doing every part of the service from joyful solemn. Bible study, the song of the children's choir, singles, and youth, finance, and adults. Thank you so much, Lord, till now we feel the sweet holy presence. Thank you so much, my God. I receive you, God, to please anoint them, most servant, deliver with love and message to thy brethren. I bind Satan, cast out hindrances, right now, my Lord. In Jesus' name, to the person of pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Ang tanan nga mga maligaya sumigaw ng malakas na haleluya. Amen. Lahat tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? So, hindi po tayo magtagal, mga minamahal. Ang totoong pagsamba ay yung madama natin yung presensya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, nakaabot sa langit yung ating panawagan, yung ating pagsamba, dahil binuhos ng Diyos ang anyang banal na Espiritu. Amen? Naabot natin ang presensya ng Diyos, ang puso ng Panginoon, kaya gibuhon sa atong kalagitnaan. He inhabit our process. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, malaman natin ang ating mga ginagawa sa iglesyang ito. Meron tayo mga ginaganap na krusada. Kailangan malaman ng bawat Kristiyano kung gaano kalagahan ang pagpasting, yung pag-aayuno. Amen? Knowing the right purpose of fasting. Dapat malaman natin yung tamang purpose, katuyuan ng pag-aayuno, yung pagpupuasa. Amen ba? Fasting. Kaya basahan natin sa Biblia, dito magtagal. There is following verses nga magpakita sa atin the right and wrong motives of fasting.
Fasting is a spiritual work. That is why it should be based on the Word of God to properly carry it out. Magibasa Isaiah, the book of Isaiah. The book of Isaiah chapter 58. Isaiah chapter 58 verse 3 up to 8. Pakibasa lang. Libro sa Isaias, Kapitulo 58, versikulo 3 hantod sa versikulo 8. Busa, ngano man nga kami na nagpuasa, na nag-ingon sila, ug ikaw wala makakita. Ngano man nga kami na nagsakit sa among kalag, ug ikaw wala magtagad. Aniya karon sa adlaw sa inyong pagpuasa, kamo nakakaplag sa inyong kaugalingon nga kahimutan, ug nagapa ningil sa inyong mga buluhaton. 4. Aniya karon kamo nagapuasa alang sa pakigbugno ug pakigbingkil ug aron sa pagsamad uban sa kumo sa kadautan. Kamo wala magapuasa niining adlaw aron hinungdan ang inyong tingog sa kaytas-an. 5. Mao ba kini nga pagpuasa nga akong ginapili? Ang adlaw alang sa tao aron sa pagsakit sa iyang kalag. Ingon ba niini nga iduko niya ang iyang ulo maingon sa usa ka uway ug sa pagbuklad sa sakong sapot ug abo sa ilalom niya? Tawgon ba nimo kini nga pagpuasa ug usa ka adlaw nga pagadawaton sa Ginoo? 6. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo ug ang paggawas sa mga dinaog-daog ug nga inyong bungguon ang tanang mga yugo? 7. Dili ba mao nga ang pakigbahin sa inyong tinapay uban sa gigutom ug imo nga dadon ang kabus nga sinalikway ngadto sa imong balay? Kung ikaw makakita sa hubo nga imo siyang nga tapian ug nga ikaw dili matago gikan sa iyang kaugalingon nga unod. 8. Unya ang imong kahayag musidlak nga maingon sa kabuntagon ug ang imong pagkaayo mutungha sa madali ug ang imong pagkamatarong muuna kanimo ug ang himaya sa Ginoo magapalikod kanimo. Amen. Palakpakan po natin Diyos, Mama. Everybody service the Lord. Mga minamahal din sa mga bersikulo na binasa natin, ay nagpapakita dito nga ang pag-fasting, yung 3, 4, and 5, nakalagay dyan na fasting is not the time for pleasure, but for agonizing in prayer for the lost soul. The heart should be clean from all stain of anger, selfish motives, and carnal desire, but for the salvation of others. Amen ba? So sa binasa natin, Isaiah 58 verse 3 up to 8, mga minamahal, nakita diyan. Sabi dito sa 4, wherefore when we fasted, say thee and thou seest not. Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest the knowledge? Behold, in the day of your fast we find pleasure, and accept your labor. Sabi dito, nagpapasting ba tayo na sinasabi natin, wala naman nakakita? Na tayo ba ay nagsakit ng ating mga kaluluwa? At ang iba naman, hindi walang alam? Sa araw ba sa ating pag-fasting, pag-aayuno, tayo pa ay naghahanap lang dito ng pleasure? Alam mo yung pleasure? Yung katuwaan lang ba? Amen? An exact of your labor, ang naghahanap lang tayo ng ating ganti o bayad. Mga minamahal, sa kalagay dito, behold, you fast for strife and debate. Ano ba yung pag-fasting natin? Para lang magpunta rito, para magdebate, o para maglantugi, o to smite with the face of wicked, parang suntukin lamang yung mga masasama. So we shall not fast as we those day. Wala po tayo nag-fasting, nag-ayuno sa araw na yon. To make your voice to be heard on high, upang sagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. Everybody serves the Lord. Praise the Lord. See, sunod, it is such a fast that I have chosen.
Ito bang pag-ayuno na aking pinili? A day for a man to afflict his soul? Nga ang tao sa araw na yan ay pagsakiton niya, pahirapan niya yung kaluluwa. It is to bow down his head as a bulbras, isubsob ang ulo para sa abo, and to spread sackcloth and ashes unto him, aron ilatag ang sako niyan at sa kanya abo sa ilalim sa kanyang sarili. Wilt thou call this fast? An acceptable day of the Lord. Ito mo daw ang hinahanap at tinakaluguran ng Diyos na pag-aayuno. Amen. Araw ang pag-aayuno, pag-fasting, hindi po para magdebate dito, hindi para magpalakihan, magpagandahan. Amen. Amen. Kundi nandito tayo sa pag-aayuno, pag-fasting, para mag-agulo, magpagutom, magpapagod sa ating mga kaluluwa. Amen. For the day of man to afflict his soul, to bow down, subsob ang kanyang ulo sa lupa. Amen. To spread sackcloth and ashes under him, maglatag sa niya ng kanyang habol, kumot, para kanyang higaan. Yan po ang tinatawag ng Diyos na totoong pag-aayuno. Fasting. Yan po an acceptable the day of the Lord. Tandaan po natin mga minamahal, napaka-importante yung bawat araw, oras na hindi tayo kumakain sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinipili, nakalagin ang mga tali sa kasamaan at pagaanin ang pasan at palayain ang napipighati at inyong alisin ang lahat ng mga atang. Ito po yung totoong fasting. Amen? Sa ating panalangin, mga minamahal, pinili ng Diyos, kalagan, hubaran natin ng tali yung mga taong masasama. Amen? Yung mga may mabibigat na mga problema, sabi ito, na pagaanin ang mga pasan at papaging palayain ang mga napipighati. Yung may mga problema, mapalaya sila. At inyong alisin ang lahat ng mga atang sa buhay nila. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang totoong puasa. Hindi po bala basta-basta kasi meron ito nagpapasting, nagdudula-dula, naglalaro-laro lang. Labas-pasok, kwentuhan, istoryahanay. Minsan nagpapasting dito, yung pinagkwentuhan, business. Nagpapasting dito, yung kinikwentuhan, yung samang loob siyang kapwa. Nag-away sila, nag-alitan. Sabi ng Biblia, hindi yan ang fasting, pag-aayuno na pinili ng ating Diyos. Yung totoong fasting na pinili ng ating Panginoon, yung talagang manalangin ka ng todo, magsakripisyo na walang kain, upang sa ganon, makalagan natin ang gapos ni Satanas sa mga tao. Pag-aanin natin mga babigat na pasan, ng mga tao na may mga problema, may mga kahirapan, pigati sa mapuso, isipan, damdamin. Alisin natin yung mga nangaatang, nagatali sa mga usipan nila, sa puso nila. Yan po to break the broken-hearted. Yan pong fasting, iiyak mo sila, Lord, pagpalain mong krusada. Yung mga tao na bigatan ng lubha, may mga problema. Gapo si Satanas sa mga problema sa mga buhay. May bigat ang mga problema, may mga karamdaman. Kung sila dadalo dito, sila po'y kalagan ng Diyos sa gapos ng mga balatiang karamdaman, problema. Yan pong pinili ng Diyos na pagpasting na makaabot sa kalangitan yung ating pag-aayuno. Pero kung nagpunta ka dito magpasting para magpakitang tao, just to comply. Compliance lang kay choir, worker, preacher, wala gas, tanan, hindi po yung totoong fasting.
Pag mag-fasting ka rito, manalangin, mag-concentrate. Mag-concentrate, umiyak ka, isubsob mo ang ulo mo para mag-iyak. Umiyak sa ating mahal na Panginoon nga maging matagumpay ang krusada. Hindi para dito mag-istoryahanay, magkandak ng negosyo, mga trabaho, magchismisan, kung anong pinagsasabi. Hindi yung pagpunta mo fasting ito, isabi mo sa kapwa mo yung masamang loob mo sa iyong kapwa. Hindi yan ang fasting na pinili ng ating Panginoon. Kaya pag sincero tayo mag-fasting, tugunin ng Diyos ang ating mga dalangin. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ano dito? It is not the fast that I have chosen to loose the bands of wickedness, and to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and break the ayok. Aron, mga minamahal, to loose the band, gapos ng mga taong masasama. To undo the heavy burden, yung mga nabibigat, may mabigat na problema, sila po'y makalagan, mga minamahal. To let the oppressed go free, yung mga ginapos, oppressed by Satan, oppressed by sicknesses, problem, sila po'y mapalaya. That yoke, and that break the every yoke. Aron mapaalis natin yung atang, yung gumagapos nila, may bibigat sa puso ng tao. Yan po ang purpose natin kung bakit tayo nagpapasting, nag-aayuno, mga minamahal, upang yung mga tao na may mga problema lalapit, itong nabasa natin, ito po magkaroon sila ng tamang kalayaan sa buhay nila. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. That is to deal the bread to the hungry. Pag mag-fasting ka, ikaw do'y nagutom. Pero magbibigay ka ng pagkain sa mga nagugutom. Bakit? Sa prayer mo, yung mga walang-wala, sila po'y bigyan ng pagkain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. And that bring the poor that are cast out to the house. Dalhin sila. Yung mga mahirap, mga minamahal, ay walang mga tahanan, bibigyan sila ng Diyos ng mga bahay. Yung nakikita mo mga hubad, walang damit, sila po'y damitan ng ating mahal na Panginoon. Makubiran sila. Yan po ang purpose kung tayo, bakit nagpupuasa, nag-aayuno, nagpapasting. Sabi dito, therefore, based on the verses, fasting is not the time for pleasure, but for agonizing in prayer for the lost soul. The heart should be clean from all stained anger. Mag-fasting daw tayo, kailangan malinis ang puso natin sa lahat na galit. Samang loob sa iyong kapwa. Selfish motive. Ano yung selfish motive? Yung may motibo ko sa iyong kapwa na parang kang makasarili o madamot, dalo. Maalis sa puso natin yan. Ang carnal desire, yung mga carnal, kailigbo natin sa puso, alisin, kinamawala yan. Ang ating purpose dito, para maligtas ang ibang tao. But for the salvation of others. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahirap talaga magpuasa. Dahil yung iniiyak mo, hindi ikaw. Yung iniiyak mo, yung mga tao na maligtas para sa kusada. Yung mga mahirap, maging makapera. Yung mga walang damit, makadamit Yung mga ginapos sa talas, makalagan sila. Yung iniiyak mo Yung iniiyak natin para maligtas sila, may karamdaman, paggalingin sila. Hindi pala sa ating sarili. For the salvation of other people. Hindi pala sa ating sarili. Kailangan dito tayo magpasting, mga minamahal. Kailangan malinis yung puso natin. Mawala yung mga carnalities. Mawala yung hinanakit mo sa magloob sa iyong kapwa. Yung mga selfish motives mo, mawala. Yung makasarili mong damdamin, mawala yan. Kailangan pure ang puso natin, humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ang bawat panalangin natin, ang bawat patak ng ating luha, mga hinamahan ng pagpasting walang kain,
tutugunin po ng ating mahal na Panginoon. Matulungan natin yung mga tao for the salvation of other people, not for us. Dahil tayo natanggap na natin ang kaligtasan. Binago na tayo, pinagalingan tayo ng karamdaman, pinagpala na tayo ng Diyos. Kaya ang buhay natin, pinapagamit lamang natin, nagsakripisyo tayo para sa kaligtasan ng ibang tao. Dahil being a Christian, forget yourself and you must to live for others. Ikang Kristiyano, kalimutan mong sarili mo, mabuhay ka para sa iba. Amen? Kahit hindi mo pinapalangin yung sarili mo, hindi mo pinalangin yung iyong pamilya, ang Diyos nakikita niya dahil sakripisyo natin, ang pamilya natin iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung testimony ni Mr. Lisili, yung papa na, hindi na basta-basta. Grabing suka ng dugo. Halos mamatay na rin yung papa na, natatakot na sila. Yung 3 kapatid nito nagpapasting. Tingnan mo, gaano kalaga yung pagpapasting na sincero? Mamatay na sa mga papa nila. Malagutan na ng hininga. Ngunit nung siya nanalangin, umiyak. Sa ilang panampalataya, pagtawag sa Diyos. Dahil yung mga kapatid niya nito, nagpapasting, nag-aayuno, umiyak sa ating mahal na Panginoon. Tinugon ng Diyos, pinakinggan ang dalangin nila. Hindi pa po nakarating ang mga manggagawa doon nga magliyan sa papa nila. Pagsabi pa lang may darating dyan na workers, yung ipapadala, nung bihisan lang papa na, grabe himala, pinatayo ng Diyos. Hindi pa po nalihan siyan. Dahil sa unat dalangin ng propeta ng Diyos, sa ilang pag-aisa ng pag-aayuno, sa ilang panampalataya, mga minamahal, pinakita ng Diyos gaano katotoo ang Diyos natin, buhay at makapangyarihan. Ngayon, yung papa na nakaupo dyan, pangalawang buhay. Ganun po, importante ang pag-aayuno. Mr. Winsel, panaginip lang. Panaginip lang, damgo lang. Magpasting ka. Narinig yung patutuo niya. Hinay-hinay, pinagaling, pinahuyos sa Diyos ang kanyang bukol sa liig. Panaginip, kinausap siya na magpasting. Ginawa niya, tinugon ng Diyos. That is the purpose. Makuha nato the power of fasting. Kaya mga minamahal, yun po ang identity ng Diyos natin. Ang ating beloved Paul Pastor, nung pisa nilang grabe yung pag-aayuno. 40 days, 3 times, 1 time, 90 days. 20 days, 10 days, hindi na po mabilang. Araw-araw, nakasama po tayo sa pagpapala. Totoo yung Biblia. Nakalagan tayo sa gapos ni Satanas. Yung makaramdaman natin pinagaling ng Diyos. Yung mga priso na palaya, to set the captives free, to open the eyes of the blind. Na palaya, yung mga broken-hearted na palaya. Marami gusto namang pakamatay sa problema. Dahil sa pagdalon lang dito sa pag-ayuno ng propeta ng Diyos, yung mga tao na yan, hindi na nagpakamatay, kundi nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng buhay. Mga minamahal, bakit po? To break every yoke of the people. Kung sincero yung ating pag-aayuno. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sa Biblia, mabasa natin. In the book of Joel, chapter 1, verse 13 up to 14. Sa panahon ni Joel, anong ginawa nila? The book of Joel, chapter 1, verses 13 up to 14. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Joel Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 14. Hallelujah, praise the Lord. Managbakos kamo sa inyong kaugalingon sa sako, o panagbako kamo mga sasalutgi. Pag minatlay kamo
nga mga ministro sa halaran. Umari kamo paghigda sa tibuok ang gabi nga tinuuban sa sako. Kamong mga ministro sa akong Dios tungod kay ang halad nga kalanon o ang halad nga limnon ginapugan diya sa balay sa inyong Dios. Amen. Sa 14. Panagbalaan kamo og usa ka pagpuasa. Nagtawag kamo og usa ka pagkatigom nga maligdong. Tiguma ang mga tigulang tao o ang tanang pumuluyo sa yutla ngadto sa balay sa Ginoo nga inyong Dios o nagtuo kamo sa Ginoo. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ano nakasulat? Gird yourself and lament. Ye pressed, mga pare, yung mga preacher, mga gawa. Holy ministers of the altar. Yung mga manggagawa yon, mga preachers yon. Come, lie all night in sackcloth. Ye ministers of my God, for the meat offering and drink offering withholding from the house of your God. Pinigilan, yung mga burnt offering, mga meat offering, i-withhold muna. Pinigilan muna sa bahay ng Diyos. Anong sabi ni Pen? Sanctify ye a fast. Magsakripisyo mo tayo ng pagpuasa. And call the solemn assembly. And gather all the elders and all inhabitants of the land into the house of the Lord. Into the house of the Lord. Kaya kung mag-fasting tayo dito sa simbahan. Gather in the house of the Lord. Hindi po pwede dito ka lamang fasting sa iyong balay. Yung proper nga pag-fasting, dito talaga sa simbahan. Your God and cry unto the Lord. At umiyak ka, magtangis sa ating mahal na Panginoon. Ngayon ang mga ginagamit ng Diyos, obligasyon natin. Hindi sapat yung fasting nyo dito, Sabado, ng gabi, papunta kayo, Linggo. Bilang-bilang yan. Isang araw lang yung bilang ng fasting nyo. Ewan ko lang, kung after overnight, hindi pa kayo nag-almusal, hindi pa kayo nanghalian. Dumating kayo dito, gabi na eh. So, ibig sabihin, yung fasting nyo lang, hapunan. Domingo, yung maga tayo magtapos, uwi na kayo. Hindi ko alam kung nagkakain yung simbalay. Samba man. So, ang ibig sabihin, nagpasting kayo, isang kainan lang. Hapunan lang. Gawain ngayon, di pagod ka. Hindi ka ngaling simbalay, baka nagkumain ka na. Anong ginawa mo? Pero kung totoo, yung fasting mo, galing ng overnight, may trabaho kayo meron, okay yun, pwede ka mag-almusal. Mamahaw, kung dapat pananghalian, paniudto, huwag ka na kumain. Para pag yung gabi, panyapon, 2 na, 2 meals. Pagabuntag, linggo man, huwag ka na dapat kumain. Pwede ka mag-juice, mag-light break lang. After ng gawain, ngayon, sa kakapal na mag-break. Para mabilang natin, isang araw pa rin. Kasi pagdating natin dito, hindi pa tayo nag-concentrate minsan. Nagkwentuhan pa tayo. Dapat yung totoong fasting, mabuo yung 2 days mo. From the start of the morning, nandito ka na. Hanggang another day. Kaya paano natin mabilang ng 7 days yun? Kaya mamel, tinuturo ko to sa inyo para malaman natin na yung pagpapasting natin pag-ayuno, kinaluguran ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi naman po tayo Muslim, Kristiyano tayo. Yung Muslim, yung pagpapasting nila, fasting sila ngayon umaga. Pagdating ng 12, break na sila. Ibig sabihin, yung fasting nila, pamahaw, paniudto lang, gabi, panyapon, 12, midnight break na sila. 2 meals lang, fasting nila. Hindi po yan. Dito sa Biblia, yung mga sila Esther, tag 3 days straight ang fasting, pati mga hayop hindi pinapakain. Iti mga bata. Pag mag-gather sila kulto na solemn assembly, tanan, all inhabitant, lahat na pumulupyo sa buong palasyo lugar. Gather the elders and all inhabitants of the land. Lahat niyup lupa.
into the house of the Lord, your God, and cry unto the Lord. Lahat ng mga elders, mga ministers of God, mga priests, pag mag-gather sila ng solemn assembly, sulim yun. Talagang namalandong sila, grabe. Lahat, all the elders and all the inhabitant of the land, lahat, sila po ay nagpapasting sa house, sa bahay ng ating Panginoon. Umiiyak sila, nagtatangis sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung pagpuasa, pagpasting, you have to cry unto the Lord. You have to lament, malungkot ka sa mga taong may mga problema po sa Satanas. You have to cry unto the Lord for them, for the salvation of others. Hindi yung pagpunta natin, hindi nagpapasting tayo, nagkikwentuhan tayo, nagtatawanan tayo, nagtatransaksyon tayo ng walang kabuluhan, labas sa spiritual na bagay. Hindi po yan ang fasting na kinaluguran at hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung fasting na hanap ng Diyos, you have to cry unto the Lord. Umiyak ka, malungkot ka, lamit ka. Hindi nag-concentrate ang pagpapasting para matuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa. Wala tayong dapat gawin kundi magpuri. Tapos ng puri, magbasa ng Biblia, mag-concentrate. Yan po ang napili ng Diyos na tamang pagpapasting. Umiyak tayo sa Diyos. Hindi magtawanan, hindi magkatuwaan. The fasting is not to find pleasure in ourselves. It's not pleasure. Hindi po pleasure para magkatuwaan dito, magtawanan dito, hindi po yan. Ang pag-fasting, you have to cry to the Lord. Ang katuwaan mo, iiyak mo sa ating mahal na Panginoon. To broke the heavy burden, to set the captives free, to heal the brokenhearted, to save the soul of the unlost, of the lost soul, mga minamahal, to heal the sicknesses, to undo the heavy laden, mapagawas sila. Yun po ang pagpapasting, mga minamahal. Bagyan ang ginagawa natin, mga minamahal, kahit hindi po natin panagin sarili natin, sa ginagawa natin natutuwa ang Diyos, tayo pong nagsakripisyo. Tayo po'y pagpalain Diyos, apil ang ating mga pamilya. Kasama sila, mga minamahal. Kaya hindi mo nahigiin ang sarili mo sa panalangin. Kaya sabi niya, hindi that for ourselves, but for the salvation of other people. Dahil nakita ng Diyos pag nagsakripisyo ka, tas puso, kasama ka una na pagpalain ng Diyos. Dahil ang buhay mo, kinalimutan mo na. Being a Christian, you must to forget yourself and you must to live for other people. Mabuhay tayo para sa iba. Hindi na natin hinahanap ang ating mga sarili. Ang hinahanap natin, mapaluguran natin ang Diyos. Maligtas natin ang ibang tao sa kamot ni Satanas. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya pinapaliwanag ko lang sa inyo para maging totoo yung ating pagkakaisa dito. Kaya hindi po tayo naging nagpaplastikan sa harapan ng Diyos. Lahat nating ginagawa, nakikita po yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng hinahasik, aanihin po natin yan. Nakikita ng Diyos po yan. Kung ikaw nagpapakunwari, nakikita ng Diyos. Kung ikaw nakipagplastikan, nakikita yan ng Diyos. Kung ikaw naging sincero, lalo ka nakikita ng ating mahal na Panginoon. Hindi na natin hanapin yung sarili natin. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Not to seek our own, but to seek the will of God for the salvation of other people. Yan po yung purpose ng totoong fasting, mga minamahal. Remember ka, ginagamit ka. You need to fast. Yung iba, Holy Supper, kailangan di nagpa-fasting. Na para malinis ka pag Holy Supper, makatayo ka rito, obligasyon mo yan. Iba, hindi nagpa-fasting. Kaya alam, baka busy sila. Tapos pagkamot sa araw, hindi rin nagpa-fasting pa rin.
Alam na, may krusadang darating. Pero pag sabi mag-practice choir, mag-practice yung mimers, mag-practice singers, lukso-lukso sa pulpito dire. Ana-ana pa. Pero walang pinastingan kahit isang araw. Gusto pa na natin umawit eh. Gusto pa na natin magpagamit eh. Pero pagdating ng sakripisyo para hindi mo hanapin yung sarili mo, wala. Dapat kung gusto mong ginagamit yung minister, yung choir member, everything, anong gamit mo sa church? Huwag mo hanapin sarili mo. Ang sarili mo, hanapin mo para sa Diyos. Do it the will of God. Not for your own self, seeking yourself, but seeking the salvation of other people. Yan po ang totoong hinahanap ng Diyos na pinili niyang pagpapuasa. Ngayon, pag malapit ng simana, sa kagata magdut-dut in fasting, tapos sabihin mo naman dayon, Kuya, ate, kasi ano lang yung fasting ko, 3 araw, busy kasi ako. Anong ginawa mo ng ibang mga simana? Wala na kasing oras. Anong walang oras? Lahat na pakalaki ng oras, ikaw lang ninanakaw ang oras ng Diyos. Dahil hinahanap mo yung iyong sarili, hindi mo hinahanap ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi kita makapalakpak. Bebane sa the Lord. Sa Joel chapter 1 ang mga nasa natin. Sundan pa nato. Joel chapter 2 verse 15 up to 17. Nasa Bible po yon, mga minamahal. The book of Joel chapter 2 verses 15 up to 17. Praise the Lord. Esther 2, versikulo 15. Karon sa miabot na ang panahon ni Esther, ang anak nga babae ni Abihail, nga uyuan, Joel ba na? Joel? Joel chapter 2? The book of Joel chapter 2 verses 15 up to 17. Praise the Lord. Joel, kapitulo 2, versikulo 15. Patinguga ang trumpeta O, patinuga ang trompeta. dito sa Sion. Panagbalaan ka mo sa usa kapag puasa. Magbalaan ka mo sa usa kapag puasa. Ug usa ka maligdong nga panagtigom. Maisa nga maligdong nga panagtigong. 16. Tiguma ang katawhan, Tigumang katawan, pabalaan na ang pagkatigom. balaan ang pagatigong. Undo ka ang mga taong tigulang, O, tigulang. tiguma ang Leaders. kabataan, Kabataan. o gantong mga masuso. Pati gani ka pasuso eh. Pagula ang kasunod nga lalaki, gikan sa iyang lawak. O, pati pang kaslon nga lalaki. O ang pangasaunon, gikan sa iyang sulod. Pati pa yung babae. 17. Pahila ka ang masisirduti, Pahila ka ang mga ang saserdote. mga ministro sa Ginoo, Ministro sa Ginoo. sa kinatiruadaan sa alagianan sa templo, diya. o sa halaran, o ipatngon kanila, o ipaingon kanila, pagawasa ang, hallelujah, pagawasa ang imong katawhan, Pagawason. o Ginoo, o ayaw itugyan ang imong panulundon nga para pagkatamayon ang mga nasod nga managahom kanila. Kay ngano man nga maingon sila nga tiwala sa mga katawhan, hain man ang ilang Dios. Palakpakan po natin Diyos Amen. na mahal. Everybody serves the Lord. Sa panahon ni Joel, mga minahal, itong nangyari. Pag mag-fasting sila, binubuli yung trumpet, sayon, pananawagan. Balaan na sila sa pagpuasa. Yung pag-fasting pala, balaan. Sanctify a fast. Call a solemn assembly, maligdong yan kasi naginuktok ka eh. Nag-concentrate ka sa ating malapay, hindi nagtatawanan.
Hindi nagkikwentuhan. Yun ang fasting eh. Call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, balaan ang talan nga makatawan. Assemble the elders, talaga mga elders, assemble. Gather the children, pati mga bata, tigumon, kaya yung mga bata nyo. Tigumon nyo na diri sa araw sa pagpuasa, hindi yung sige labas, pasok sa git, sige bisikleta, sige laya, sige basketball. Wala kang pakialam sa mga anak nyo. Kamu nga ginikanan ang mag-gather sa mga bata nyo. Turuan nyo sila nga magpuasa. Nasa Bible po yun. And those that sat sa breast, pati gani ka pasuso eh. Apil pa. Pati yung pamanano, no? Bridegroom go for his chamber. Mulugwa siyang kwarto. And the bride out for his closet. Pati yung asawaon ng babae, palugwaon sa closet eh. Lahat sila. At panahon ng ni Joel, gabi ka stricto. Let the priest, mga pare, the ministers of the Lord, weep between the post and the altar. Umiyak sila sa gitna ng mga adaanan diya, agyan, sa post, dinyo, tubangan sa altar. And let them say, spare the people. Pasuldon ng mga katawang upigilan yung mga tao. And give not thy heritage to the reproach, na hindi sila pabayaan nato ng Panginoon nga may sama ang i-reproach sa kanila. That the heathen should rule over them. Nga ang mga heathen kalibutanon magdumala, mag-rule, mag-under sa ato. Wherefore should this say among the people, sabihan daw yung natagatawahan, nga pakasanabi na asa ng aton Diyos. Hindi atong paintulutan nga magdaig ang mga taong kalibutanon. Kinanang Kristiyano, tayo po ang magdaig. Bakit po magpatagumpay? Kay anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun po ang sabi ng Biblia. In these verses, one of the purposes of fasting is heartfelt supplication and asking for the Lord's help in time of unrest, impending disaster, trials, etc. So that this will be averted or be prepared and protected when it comes. Ang ibig sabihin sa bersikulo to, purpose sa fasting nga kinastaos puso. Heartfelt supplication, kinasing-kasing nga pagsusumamo sa Panginoon. Hangyoon, asking for the Lord help tabang in time of unrest. Sa oras na parang nabalisa tayo, wala tayong kapahingaan, takot tayo. Itong purpose, an impending disaster. Aron mapugnan, mapigilan ang mga maabot na kalamidad, disaster sa buhay natin, mga trials, so that this will be averted to the or to prepared and protected its come. Aron ma-avert, mawala, mapigilan ang at maka-prepare tayo, mga minamahal, at maproteksyonan tayo sa Diyos sa bawat kalamidad, mahitabo sa itong kinabuhi. Kaya si Lester, Aida, nung grabing bagyong sa dako ng Tacloban, hindi basta-basta nga bagyo yun. Nagpupuri sila lang nagpupuri. Hindi na makaya kay lupad ng mga atip ng mga simbahan, mga dingding, lahat ng lipat-lipat sila. Ngunit mga minalday, pinuri nilang Diyos una. Pinoteksyonan sila ng ating Panginoon. Totoo ang Biblia. Totoo ang salita ng Diyos. To averted the trials darating sa buhay natin so that we can prepare and protected sa mga trials, it will come. Proteksyonan tayo ng ating Panginoon. Kaya totoo po yung salita ng Diyos, hindi po sinungaling. Sa lahat ng ginagawa natin, sundin lang natin ito. Kung anong ginagawa ng mga great men, the Bible sa unang panahon, mga propita, ginagawa rin natin, beloved noble pastor. Hallelujah. Sinunod niyang Biblia, nilabasa niyang Biblia 10 times. Balik-balik from this to revelation. Nakuha niyang sekreto, ano ibig sabihin ng tagumpay, pagpapala, reward, protection sa Diyos. Kaya ito po, nakamit natin. Sa ministry ito, pinagpala tayo ng Diyos. We always protected by the Lord. We always blessed by the Lord. We always are heard by the Lord. Lahat tayo pinagaling karamdaman. Binago tayo at naging matagumpay tayo sa bawat ginagawa natin. Bakit? Sinusunod natin ang katuruan ng Biblia through our beloved noble pastor, the prophet of God. Pa hindi natin sundin ito, mga minamahal, delikado po tayo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.
Kung di daw natin ito sundin, mapahamak po tayo. Amen ba? Amen? Kaya wala tayong magawa eh. Kami, yung uling preacher, pinapangaral ko lang. Tinuturo ko lang namin yung dapat gawin. Hindi na para pasakitan kayo, kundi turuan tayo. Sabi nga ng mga beloved children hindi po tama, Bariande. Kapag nakita mo yung kapwa mong mali, hindi mo turuan, hindi mo rebukein, sabihin mo lang na, ipasa Diyos natin. Mali po yun. What is the purpose to be here? To stand in the pulpit as a preacher? Nga nakita mo mali yung kapwa mo, hindi mo tinturuan. The Bible say, the scripture, all scripture is inspired by God for teaching, for correction, for reproof and for reproof, so that the man of God fully furnished into all good works. Ang salita ng Diyos ay inspired by the Lord, anointed by the Lord to teach and preach, to correct, to reprove and to rebuke with all long-suffering doctrine. Long-suffering ang doctrine. Grabe nga pagtitiis. Mahabang pasensya sa pagtuturo ng doktrina. So that the man of God, the children of God will fully furnish into all good works. Fully furnish into all good works sa maayong maayong binuhatan. Kung walang magtuturo, walang mag-correction, walang mag-reprove, walang mag-rebuke, walang maperpekto. Walang ma-fully furnace. Alam niyo bang ibig sabihin ng fully furnace? Masangkap ang kahimpitan sa lahat na mabuting gawa. What is the use? Kaya nalala ko noon din, bago pa kong worker sa Cagayan de Oro, siyempre, nakita kong sistema ng gawain dito. Pinakita kong pag-stricto ko. Hindi stricto spiritual, yung authority ko. Kaya maraming mga pasaway din sumusunod. Meron ako dito ginipang disiplina. Inabaguhan siya sa akin. Yung niport ako sa Manila. Tinawagan ako nito ni Beloved Minister Kuya John Esguira. Meron ka daw linunggo na liog dyan, nga worker. Meron ka pa daw binunalan dyan na tubo. Sabi ko, Kuya, what is the use of my ordained preacher na linagay niyo ako dito na wala akong nagawa at naituro? Aalis na lang ako dito, balik ako sa bayugan. Hindi naman namin. Sabi ko, Kuya, pagdating ko dito, lahat nakita ko, halos sa 100% ng standard ng Jesus Crusade, at tinuro ng mga pastor, nakita ko dito, 10% lang. Hindi ako siyang nagbayabang. Noon, yung pastor house dito, parang palingke. Walang disiplina. Sabi ko, gano'n lang naman ito yung paglingkod. Balik lang ako sa bayugan. Di bali, maliit lang ang alagaan ko. Natuturo ko sumusunod yung mga tao ron. Kung di rin naman ako marami, puro pasawa lang sumusunod. Ako nga nanguna, ako pang sipaon. Akong nanguna, ako pang singgitan. Akong nanguna, ako pang luwaan. Huwag na lang. Alis na ako dito. Sabi ni Kuya Esguira, ginaklaro ko lang. Mga John, pasensya ka na, tatay ko sundalo. Sanay ako sa saywar ng istorya. At dati akong siraulo, Kuya. Ganun ba? Tambay ako sa kanto, Kuya John. Sanay ako sa Nambulan. Sanay ako sa Bunalan. Sanay ako sa Suntukan. Dragadig ako. Gold upper ko lahat ginagawa ko. So siguro parang binago naman ako ng Diyos, hindi ko na magawa. Siguro gamitin ko lang yung dating kong pagkabuang. Magpakabuang na ako sa spiritual. Sabi ni Pablo ako naging buang tungkol kay Kristo. Basta masunod ko lang kalooban ng Diyos. Bigla niya pinutol ang tawag, hindi na tumawag. Pinatuloy ko. Wala may mensahe balik ako sa bayugan.
hanggang ngayon nandito ako sa harapan nyo. Mahirap ang kalagayan ng isang ministro. Mahirap ang kalagayan ng isang preacher. Ituro mo lahat with all long suffering ang doctrine. Mahabang pasensya sa pagturo ng doktrina. To reprove pagsaway, reprove pagbadlong, correction pagtudlo. Ang purpose upang ang lahat na katauhan ng Diyos masangkapan sa maayong binuhatan. Tandaan po natin yan, mga binamahal. Yung tinuturo sa atin, the purpose of that, to that you became fully furnace into all good works in the sight of God. Upang masangkapan ka sa lahat ng mga binuhatan bilang tunay, excellent na Kristiyano, excellent na manggagawa, excellent na preacher, excellent na tao, whatever, anong calling mo sa ating Panginoon, you became excellent man. Para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi po tayo nagbibiro dito sa Diyos mo kasi. Kung kayo nagbibiro, ang yabang lingkod nyo, hindi ako nagbibiro. For within my 37 years in the service to the Lord, hindi ako nagbibiro. Akong pamilya. With all long suffering, ang doktrin ginagawa namin. Nagsakripisyo kami ng mahaba pasensya, alang-alang sa pagkatawag sa amin sa kaligtasan ng mga tao. Not forsaking of ourselves to be known, but for the salvation of other people. Kailangan maintindihan nyo, mga minamahal. Kapartner ka mo ng church. For building process of the church, kapartner ka mo. Why? Because we are the member and the body of Christ in member in particular. Membro ka mo sa lawas ni Kristo in particular. Lahat tayo kasama sa building process, growing ng church. Kasama kayo. Kaya kayo lahat nakatanggap ng pagpapala nagmumula sa ating Panginoon. Nagtitistify kayo, dati wala kayong tahanan, ngayon, dubli-dubli na yung tahanan. Noon, wala kayong sasakyan, ngayon, dubli-dubli na ang yung sasakyan. Noon, hirap na hirap kung magpaaral sa anak, ngayon, mga professional niya ang yung anak. Sino nagbigay nun? Hindi sa ating pagsikap. That is the grace and blessing from the Lord. Na nagtapat tayo, sincero, pinagpala tayo. Behind that, may propita ng Diyos na nalangin sa atin. Nagtuwid, nagturo, may mga precious manggagawa, linagay sa iyong harapan. With all ang suffering and doctrine, nandito kami, mga minamahal. Sometimes you may interpret us. Sobrang lang ni si Brandy Estricto. Sobra na ni, wala sa lugar na. Sa inyong pagtanaw, wala sa lugar. Sobra, kung tutusin, kulang pa. Binasa natin dito. Narinig nyo, kung gaano ka-stricto ang Diyos with regards of fasting and praying. Kaya yung mga apostoles, lumapit sa lunatic na bata. Lord, liniyas namin yung lunatic, hindi gumaling. Lumapit sila, anong problema, Lord? Sabi ng Panginoon, because of your unbelief. Dahil sinong pagwalang panampalataya. Dahil yung bata dito, dila ng Panginoon, liniyas niya, gumaling ang bata. Sabi ng Diyos sa mga apostoles, mapalaya silang demonyo sa tao, gagaling karamdaman because of prayer and fasting. Mag-create ng unbelief sa isipan mo pag wala kang fasting and praying. That's why, hindi ka maglihas. Ayaw nyo maglihas. Bakit? Mayroon kang doubts. Kasi sa sarili mo, hindi ko pwede lihas, wala akong fasting Hindi ako, wala ako sa prayer, baka maya, pag ilihas ko, babalik sa akin yung cancer. Yan, nangyari sa apostoles. Lord, why this lunatic boy hindi namin napagaling? Sabi ng Diyos, because of your unbelief. This kind do it not by prayer and fasting. Hindi mo nyo lalayas ito, pinasamagitan ng panalangin at may pag-ayuno. Kaya nanawagan Diyos to all ministers, to all priests, to all inhabitants of this congregation. Lahat, call a solemn assembly, gather yourself and sanctify a fast upang sa makusada natin,
gagaling yung karamdaman, magbabago ang buhay, yung mga problematic, malunas magkaroon ng kapayapaan, yung gapo si Satanas, sila po'y magkaroon ng kasiyahan, kagalakan sa puso, for the salvation of the people. Yan pong pinaka-purpose natin. Walang iba. Habang nandito tayo sa lupa, mga minamahal. Tayo ang mga tinuruan ng Diyos. Tayo ang gaganap nito. Kung hindi tayo tinuruan, hindi natin alam anong dapat gawin. Salamat. Mayroon propeta ng Diyos nagturo sa amin. Salamat. May Diyos na nagturo sa atin. May sinundan tayo mga aral sa Biblia. Ginamit, dearly beloved Paul Pastor, beloved stand pastor, di beloved, until now, nagpasalamat din kami na kami nga manggagawa nyo bang lingkod, di ko karapat dapat, tinuruan kami. Dinagay kami dito, we're not worthy. Even 1%, I'm not worthy. Hindi basta-basta ito. Ngunit dahil sa Biblia nakasulat, ituro namin. Because the Bible, Scripture inspired by God for teaching. Reprove and correction so that the people of God will fully furnish into all good work. Awitan natin. Hallelujah! Wala kami magagawa, Lord, pag wala ka. We are nothing without you, my God. Hallelujah. Kaya ngayon, natuturuan natin yung mga kapwa namin manggagawa. Pinagpala sila at sumusunod sila. Sinatnalangin ang beloved Malapastor na ayos ang ating pagkakaisa sa pagpupuri dito. Mga beloved workers, nakita nyo naman, happy tayong lahat. Dahil sa likod nyo may mga wanggagawa nagpupuri ng langin para sa inyo. Hallelujah! Nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka lang. Tapos puso-puso lalo. Kami nagpupuri sa iyo. Ano ba kaya Nagaya ng puso nagagalak. Nagsisipayo Pupuri sa'yo Purihin ka! Singgit, hallelujah! Dahil ka, Diyos! Sasabayin sa tuwina O aming Diyos, Ikaw ang siyang pupurihin kita. Mahirap ang mabuhay sa Mahirap ang buhay sa mundong ito. marami na hadlang. Salamat, Lord! Salamat! Salamat sa kaluwasan. Salamat sa mag-ibig mo sa amin. Salamat sa lahat na pagpapalang sa amin. Tinuruan mo kami. Pinagpala mo kami, Lord. Pinagatiwalaan mo kami. Sambahin ka, buong puso
Jesus, hallelujah. Ako'y magpupuri. Kami magpupuri sa iyo, Lord. Purihin ka namin. Ano ba kalagayan namin puso? Purihin ka namin sa bahid. Ayaw. Pupuri sa iyo. Wala nang iba. Wala nang iba. Sasambahin sa tuwina. Oh, aming Diyos, ikaw ang siyang buhay. Purihin kita. Hallelujah, hallelujah. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Ipatugbaw, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, pasalamatan ka, hallelujah, sa lahat kabutihan mo sa iyo. Mga minamahal, habang kayo lumuluhod na nalangin dyan, mga kapatiran, kausapin niyo ang Diyos. Habang pinapatanggap ko yung ating mga bisita, kayo dyan sa inyong mga upuan, itaas yung kamay. Kausapin mo ang Diyos. You have to talk to Jesus. Heartily. Heart-to-heart talk sa ating mahal na Panginoon. Isa-isahin mo ang panalangin na tawat mo sa Diyos. Count your blessing, name them one by one since you meet the Lord until now. Upang malaala mong kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Upang maibalik sa puso natin yung banal na Espiritu. Bilang pasalamat, gratitude, bilangin mo isa-isa ang lahat na pagpapala, kabutihan ng Diyos binigay sa buhay mo. Umpisa na kilala mo siya hanggang sa oras na ito. Mga bisita, ipataas sila sa kamot. Bayaw kamot yung mga bisita. Samplang ginapiyong iyong mata, sabat kamo sa kong pangamuyo, ibuka ang iyong mga bibig. Buksan niyo ang kasing-kasing niyo. Pasudla ang ating mahal na Panginoon. Isulti niyo, amahan ko sa langit. Litukan niyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, mahal na Panginoon, maraming salamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Nga kining adlaw, imo ako gidala diri sa imong simbahan aron ako mapaminawan ang pulong nimo maghatag ka na kong kaluwasan. Ginoong Hesus, pasayloa ako. Pasayloa ako sa tanan nga akong kasalanan. At kining oras sa Ginoo, gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Dios og Hari sa akong kinabuhi. Luwas ako Ginoo, pati tibo kong banay sa pangalan ni Jesus nga akong gidawat. Amen. Opo, malapay na maraming salamat sa mga tauhan. Kaniya karon si mong tiilan, Lord. Patawarin mo sila sa lahat ng pagkakasala. Isulat ilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mo anak sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Ngayong umpisa nilang paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik. Iligtas mo kasama niyang ilang buong pamilya, Lord. Doon dalangin yung propeta, mga pastor. Bless them so much, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen sa Lord. Hallelujah. Tinanggap yun ng Panginoon kasi upat Upat ang liglamento sa kaluwasan. Ang inyo palang gihimo, dua. Mituo mo, gidawat yung Ginoo at ang ginulsol. May dua pa. Yung pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Na kami baptismal rob dia, ubuo nyo sa nina nyo, may mga rob kami. So malapit lang naman yung dagat, may sakinan man kita, bautismuhan kayo. Para makomplito nyo yung apat nga reglamento sa kaluwasan. Kasi sayang pa hindi nyo masunod yung upat. Parang requirements, papuntang Amerika, Canada, abroad, may mga requirements. So hindi mo makomplay ang requirements, hindi ka madala. So sa langit, may requirements din, upat lang. Pagtuo, paginulsol,
pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus, aron mapasaylo ang iyong sala. Tanang kita nagkasala, nakamsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Roma 6:23, ang soul sa sala, kamatayon sa impyerno. Pa hindi mapasaylo atong sala, ang bayad, impyerno. Ngunit, pagka mo nagpabautismo, ang regalo ni Kristo sa inyo, kinabuhing walay katapusan. Ganun kasimple lang kaluwasan. Pang-upat, after baptism, malimpyo kasing gas na pasaylo na kamo, madawat ninyo ang kaloob, gasa ng balang espiritu. Makita nyo manghilak ang mga member, mangurog sila, that is, ginatawag yan na refilling of the Holy Spirit. Kung baguan ka pa, after baptism water, mabatyagan mo na, ang tawag yan, baptism of the Holy Spirit. Bautismo nga sa balang espiritu. So sige-sige no simba, ang sunod yan, refilling and filling na lang sa Holy Spirit. Pero may mamabati na, grabing kalipay na, hindi masamtang nga kalipay. Para kang sayuta palang langit na. Diyan mag-start. Kasi Holy Spirit, power yan. Magabatong gagahom, human, madawat ni mo balang espiritu. Sa puso mo. So yung balang espiritu mo na mag-ando, magkontra ba sa imong kaliyahon nga ayaw na mag-inom, ayaw na manigarilyo, ayaw na mag-disco, ayaw na mang babae, ayaw na yun ang power to undo the weaknesses and carnality sa tao. So, padayon ka balik-balik, pagdating ng panahon, may Holy Spirit ka mo, amo na yung silyo, patik. Nga pag-abot sa langit, mailhan mo. Pag wala ka silyo, sama sa sulat ba? Padala ka sulat, pag wala yung silyo sa pusopes, hindi man na makaabot, ibalik mo na. Hindi sealed, hindi registered yung imong sulat. So, kailangan ma-registered ka sa langit. Baptism in water para isulat ang pangalan mo sa langit. So, ma-registered ka sa langit, may silyo ang Holy Spirit. So, pagbalting sa langit, dawatong ang sige Ginoo, ay, silyado ka pala. So, sulod sa kalipay sa imong Ginoo. Bakit? Ang Holy Spirit nagpuyo na sa inyong kasing-kasing. Ganun lang kasimpleng kaluwasan. Amen? Everybody praise the Lord. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, no? So, mangampuan na kita sa itong mga pangasakit, balik sa kamo sa inyong kuranan. After natong closing prayer, mabautismo kamo, may mga pressure pa sabot, no? Balik muna kamo. God bless you po. Mga ito kita sa itong prayer, no? Mangampo pa kita sa itong pinanglanon. Kung may mga problema kamo, may mga sakit, ibayo kamo tiyo, mga muyo mo todo, ipandong kamo sa ulo nyo dayon. Ang isa, nga bayaw para badlong nato na sa ngalan ni Jesus, no? Sige mga muyo tatanan mga minamahal, tas yung kamay, manalangin tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus! Upo na kilin Diyos sa mga Jesus, hallelujah, mahal na Panginoon. Sa mga oras na nandito kami nang sumamo sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Yung nalangin yung propeta, mahal na Pastor Lord, hallelujah, nakita mong bawat problema, pangailangan yung makanakan, mahal na Panginoon. Pangalingin mo sa mga problema, papalain mo talang kami. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Ipatong, hallelujah. Ipatong kami sa ulo nyo. Lahat kita mag-rebuke. Sige. Hallelujah, Panginoon. Babangga pangyari mo sa galitaan, Panginoon. Habandungan nyo. I by the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out from the might of Jesus. Be healed. Be healed that of problems. Bless thy children. Principally, peace, spiritual health, sickness, my problem, my God. Jesus' name. Receive healing right now. From this way. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, may naman. Tumayo. Tumayo tayo po. Ibayo kamot. Lukso kita tulog ka bisis kusog. Sige. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Amen. Mga minamahal, Sunday mga ngayon. So, this coming week, start ng Monday, ang tawag yan ay Holy Monday na. Sa ating reliyon, kay this coming week, Lenten season na. Yung tawag na Holy Week. So mga minamahal, lahat tayo yan, walang mga klase, walang mga opisina, so lalo yung mga ginagamit. So diri po sa Pastoral House, pag-start ng Martes dito, tuloy-tuloy na po yung fasting natin. Martes, Merkules, Webes, Biyernes, hanggang Linggo naman yan. Mga minamahal, kay third week na. So may 2 Sundays, 2 weeks na lang tayo nabilin. Kaya gamay na lang. Sa talang ng mga nagamit para tayo po'y magamit ng ating mahal na Panginoon. So after pagkatapusan ng simana, mag-change na pong schedule natin.
ang ating midweek service ay Tuesday na. Ang ating overnight ay Thursday na. Dahil ang crusade natin is May 3 and 4. Ha? Tandaan niyo po, Friday and Saturday. So tanang kaigsunan, baga human overnight Thursday, so malapit na naman ang Balingasag. Kayo po yung may mga sasakyan, minamahal, ay pwede ka mga dito, magkaisa tayo doon sa dako ng sentro lang po ng Balingasag, yung gym, municipal gym, sa Tunga. Munisipyo, palengke, tanan gud sentro gud, sulod lang kamo diya. Sa Tunga gud ang ilang gym diya sa Balingasag, no? Tanan, tuloy-tuloy po yan. Ayang simba natin, walay pahulay, Martes, Wibes, Biyernes, Saturday, Sunday. Halos talagang dito Sunday pa rin tayo. So maminal, pero ang oras natin pag Friday sa May 3, 2 o'clock sa hapon mag-start, mahuman ay 6 o'clock sa hapon. Din pag Saturday, 11 o'clock sa Udto Musugod, mahuman kita ay alas 5 sa hapon sa ating krusada sa dako ng Balingasag. Amen ba? Para magabantay po kayo. Yung mula mga sasakyan sa oras na yan, diri lang po tayo. Kaya may mga sasakyan, gamitin po natin lahat yung mga sasakyan natin. Pero may mga sasakyan, mag-drop by muna kami sa Pasulaos para isakay yung iba yung choir members, mga kapatiran, para tabang-tabang po tayo, para papalain tayo ng Panginoon. Sige po, tumayo tayo lahat, mga minamahal. Ha? Ha? Wala pa ba? Sobra ko kadali. Nakalimutan. Magpray tayo. Tigilan Diyos sa mga Jesus, Panginoon, sa special offering namin, pagpalain mo. Mala Panginoon, at ibalik mo labis sa mga kapatiran, nagbigyan ng tayo ng ilang mga pledges, special offering, Lord, sa ulit mga pastor. In Jesus' name, amen. Hallelujah. To leave now, you are more than enough for me. More than I could hope or dream of. You have put in favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. Doktor Manal. Lord, Tumayo po tayo. you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yeah. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. To leave now, you are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is starting to leave now. You are more than enough for me. Amen. Ano mali? Iyagin niyo po sa box, mga box natin yung pledges. Yung puti nga box ay padayon. 5 pesos pataas sa ating TV program at ang Sabado. At ang brown nga box ay para sa ating lupa. At yung mga pledges po sa crusade po, kailangan po natin tabang galoy sa Diyos. After closing prayer, may practice po ang ating mga beloved choral and mimers and instrumentalist. No? Kindly po. Taas yung kamay nyo, beloved Brother Roger. Halyo sa ating prayer. Tiling puranan, iatindal sa tunga po. May sakit, palihas lang po kayo dito. Praise the Lord.
Ang pabautismo, pabilin po para pasabtan ka mo sa bautismo. Praise the Lord. Hallelujah. God bless mo, beloved Lord, and Betsira ni Binias. Hallelujah. Hallelujah. Malangin tayo mga kapatid. Hallelujah. Magpala at mga marihang Diyos sa langit sa matamis na pangalan mong Jesus. Sa munong dalangin ng mga pastor, Diyos, Almida, Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Hindi mo kami binibigo, Panginoon. Salamat, Lord. Damang-dama namin manala at matamis na presensya, Panginoon. Hallelujah. Mula sa umpisa sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Sa lahat ng mga biyaya, panalangin, binigay mo sa amin hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, hallelujah, sa kalakasan, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, salamat, Lord, salamat. Saan pa sa mga awitin ng mga beloved choirs, Panginoon. Hallelujah, kumilos ka sa mga lagitnaan, Panginoon. Damadamang namin ang iyong kamadal at matamis na presensya, Panginoon. Natutuka buhay ka na Diyos, kapag sinasamba, pinupuri, Panginoon. Salamat, Lord, bisan pa sa mga dalisay na matutuo ng mga kapatiran, Panginoon. Pinagpala mo, Panginoon. Salamat, Lord, salamat. Hallelujah, pa sa nagbibigay sa iyo tayo. Higit sa tama, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, magbigay sa mong gawain, Panginoon. Lalo na sa mga gawain sa krusada, Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord, salamat. Lalong-lalo na sa, hallelujah, hallelujah, sa buhay. At banal na mga salita naming narinig sa umaga sa hapong ito, Panginoon. Dala ng bilabid po din, Prinzir, Panginoon. Salamat, Lord, salamat. Sa kanuna, ikaw nagpainumdum ka na mo, Panginoon. Ikaw totoo ka, buhay ka na Diyos. Kaya nagsinasamba, pinupuri, Panginoon. Bisan pa, Panginoon, sa mga baguhan, tumanggap sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ibalik mo sila sa ibang gawain na naman, Panginoon. Para, hallelujah, matanggap sa nila, tanggap namin galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord, salamat. Bisan pa sa tuwa yung panagbulag, karoon, Panginoon. Dadun mo kami sa mga panimalay, hallelujah, mas safety, Panginoon. Iiwain mo kami sa lahat ng kapamakan, Panginoon. Hallelujah. 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 At ibalik mo kami, Panginoon, sa ibang gawain na sa midweek service, Panginoon. Hallelujah. Dalang lahat ng magpapalang physical, material, financial, lalo na spiritual, na magpapala, Panginoon. Sa punang dalangin na pastor, ang lahat ng pasalamat na dakila ay tanging sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Hallelujah. So, God bless you, the beloved Brother Roger. Maglamanuway kita mahal. We love in the Lord. Jesus loves you more. Nay, ang pambabautismo, nakikita tubig dito sa tap. Nakita yung tubig sa tap dito sa kusina. Nakita yung tap diya, puno sa tubig. Nakita yung ilisang niya sa nina para mabautismohan ka mo din po. Kindly lang, yung mga pabautismo, hindi masayang. Kasi sa kusina, may tap kita nga bautismohan. May sanina nga ilis po, i-guide nyo sila.